What's up mga kaswabe? What's up? Galing nagpa-change oil ako. Pakita ko na lang kung anong oil yung ginamit ko. First change oil ng ADV natin. Ko kasi siya may biyahe ng malayo kasi within Cavite lang ang pwede kong ibiyahe. So mapipilitan tayo ngayon pumunta, maglo-long ride tayo papuntang Lipa, Batangas para kunin yung ORCR or kahit photocopy man lang. Bye-bye Mr. P! Katie! First long ride natin kay ADB 160. Kakatapos kayo nagpa-change oil ako kanina. First change oil niya rin kanina, 448 kilometers ang total na natakbo niya. And then ngayon meron tayong 451 kilometers. Time check 1:17 PM. Papunta tayo ng Lipa, Batangas LTO office. Kukunin natin yung ORCR natin. Medyo hindi na tayo makatiis mag long ride kasi yung ang pwede ko lang i-drive within Cavite ang tagal ng ORCR, 2 weeks mahigit na. So nag-advise sa akin ng ang kasa na pwede naman daw ako humingi ng photocopy or kung mas maganda makuha ko na yung ko doon, yung ORCR natin sa LTO Batangas. So pumayag naman ako kasi excited rin naman ako ma-long ride to si ADB. First time long ride. Nga pala yung ginamit kong pang change oil sa kanya, recommended ni Kasa yung may yung made in Germany. Mas maganda daw yun kesa yung kay Honda oil. Yun ang sabi niya, mas maganda daw. And then nasa 400 plus daw yung sa Honda oil So itong fully synthetic na galing German, i-post ko na lang yung picture. Nasa 700 yata. Basta ang binayaran ko lahat kanina kasama gear oil, 700 plus. Plus yung tip syempre. Ang plan ko rin pala dito kay kay ADB natin, i-change oil ko siya every 500 kilometers na natatakbo niya para alagang-alaga natin yung niya, makina, yung engine niya. So far, gumanda yung takbo niya sa oil na inana sa akin. Ang ganda ng takbo niya, smooth. Sana lang wag umulan, no? Kung 119, 2 hours and 20 minutes ang biyahe to 330, mga 3:30 nandun na tayo. Makakahabol pa tayo. From Paliparan 1, Dasmariñas, Cavite, going to LTO Lipa, Batangas. Sana lang di tayo ma-checkpoint kasi baka hindi honor tong papel na hawak natin, yung binibigay ng kasa. Good for all around pa lang to, Cavite pa lang ang pwede ko ibiyahe. Friday ngayon, sana walang checkpoint kasi wala binili natin tong motor para ma-drive natin sa mga kailangan natin puntahan. Hindi natin magawa dahil yung ORCR matagal. So gawa na lang tayo ng paraan. Kukunin ko na lang doon. According kay Waze, darating tayo doon 3:37 PM, 2 hours and 16 minutes ang biyahe. Di ko alam kung bakit ganito nararamdaman ko. First first long ride. Ang gusto ko pa naman sana mapuntahan kung may papel lang tayo, makapagsagada. First solo long ride. Totoo pala yung sabi ng mga ibang vlogger ng ADV sabi nila comfortable daw sa ADV sakyan, which is hindi ko masyado maramdaman kapag ang paa ko ay nandito. Pero kapag pinatong mo na siya dito, para ka lang nakaupo sa sofa, sarap mag-drive. Lord, gabayan niyo po ako, wag niyo po ko hayaang aksidente. Lord, wag niyo muna po sana paulanin para makaabot tayo sa LTO. Friday pa naman ngayon, syempre saradong LTO Saturday, Sunday. Kaya kailangan hinahabol ko. Nakalimutan ko kasi Friday na pala. Nga pala dito sa ADB natin, pa lang siya, 2 weeks old pa lang sa akin. Wala akong pinapalitan sa kanya pero nagdagdag ako. Naglagay ako ng crash guard from SEC. Ang ganda ng crash guard ng SEC. Quality, ang ganda. Maporma. Tapos naglagay ako ng konting sticker diyan para sa windshield para palatandaan ko lang na
uy, motor ko na pala yan. Kasi syempre hindi maiwasan yung may mga kapareho tayong motor, lalo na sa mga mall parkings. Dinagdagan ko rin pala ng anong tawag dito, yung para hindi magasgasan, yung parang sticker na rubber. Ito yan. Yan. Binili ko sa Shopee. Nasa 700 plus yata, 600 plus. And then nagdagdag tayo ng bracket na yung parang K3 pero ang nakalagay ADB, binili natin sa SEC. Then bumili tayo ng top box na anti-scratch na 45 liters sa SEC din. Maganda talaga pag re-recta ka sa SEC, kasi pag rumekta ka sa SEC, mas mura sila, tapos posible pang mabigyan ka ng discount at may mga freebies. Nagustuhan ko sa freebies nila na namili ako ng top box, binigyan nila ako ng keychain na nakalagay SEC, binigyan nila ako ng metal na nilalagay dito para maging sabitan ng mga cellphone o camera. Tapos, pero hindi ko nilagay yun. Bigyan nila akong tumbler, ang kulay black, ang tatak SEC. May SEC na nakalagay yung logo. Ganda na tumbler. Ayan, nandito sa gilid ko, papakita ko mamaya. Sana magka-budget tayo. Ang sunod kong gustong bilhin talaga, super expensive lang. Yung gear, pang gear na pag naglo-long ride, yung katulad ng jacket, nasa pinakamumurahin 4,000 plus. Pero yung nagustuhan ko yung tag 29, 30,000 na jacket. Mahal, grabe, pero formang ganda. Tapos nagustuhan ko rin yung butan pa tayo stoplight. Nagustuhan ko rin yung gusto kong bumili ng nila. Pangarap ko yung makabili ng boots na pang rides. Pabuti niyo po ako Batangas na hindi umuulan, please. So 3:38 makapunta tayo doon. Nagpa-full tank din tayo bago umalis. Tingnan natin kung ilang bar mababawas. Tamang chill lang tayo. Tamang chill speed lang tayo, chill ride. Kasi syempre bine-braking ko pa tong motor. Ayoko naman siya i-hard brake in. Tsaka ingat na din. Makakarating at ang importante naman makarating tayo sa paroroonan natin. Hindi naman kailangan karera. Sobrang bilis, anin mo yung sobrang bilis kung paaga ka naman. Ganda ng handling ng ADV. Yung suspension niya okay lang na minsan matagtag, kasi ibig sabihin nun bago ang bago ang motor mo. Kung gusto mo talagang sobrang maramdaman yung ganda ng suspension niya, mag-angkas ka or maglagay ka sa top box mo na mabibigat. Nagkaroon na rin pala ako ng na Aerox, nagkaroon na ako ng ADB 150 and then 160. Ang issue ko lang sa kanya dito sa 160, sobrang gusto ko lahat. Ang hindi ko lang nagustuhan yung kapag nag-i-start ka ng motor mo, medyo nagbabibrate, pero nawawala din naman siya once na tinanggal mo na siya sa sa pagkaka center stand. And then nawawala din kahit naka-center stand, nawawala rin naman siya katagalan. Sa cooling stage yata na tinatawag. Alam nyo guys, maniwala kayo sa hindi, pinakamabilis kong natakbo to 50 pa lang. 50 pa lang. Ngayon pa lang yata tayo lalagpas. Buti na iset ko na yung ways ko na hindi pwede mag toll gate, kasi yung ways ko nakaset sa kotse ko Alam nyo guys, plano ko rin kumuha ng XADB 750. Mahal lang, presyong kotse na 800,000 mahigit sa peso. So kailangan pa natin pag-ipunan yon. Naganda na ako sa ganyan, ganda ng tunog, pinapanood ko sa sa YouTube. Guys, pa-like pala ako, baka saka pa-subscribe naman pag napanood itong video natin para ma-update ko kayo, lalo na sa mga experience natin dito sa ADB. Sana hindi tayo ma-checkpoint. Dito walang problema sa within Cavite kung ma-checkpoint tayo. Kasi naman tayo, pwede tayong mag-drive through full Cavite. Pero sa Batangas doon na tayo mag-iingat. Hindi tayo ma-checkpoint, kung ma-checkpoint man baka pwede magkakausapan, kasi kukunin rin naman natin yung ORCR, tapos papakita na rin natin yung natin LTO portal natin sa
Ini-screenshot ko na. Pasilang na tayo. Alam ko daan to, pasilang na to eh. Sorry guys kung medyo medyo hindi pa tayo sanay salita. Marami rin akong hindi pa alam na sa mga pangalan ng mga parts ng motor, basta. Pero matagal na rin ako nagmamotor, pero hindi lang ako maalam sa mga parts na yan. Nagdadrive ako ng motor and kotse mga siguro nasa 20 years na. Naalala ko pa, ang first motor ko is Mio Soul. Hindi ko natanda kung anong taon yun. Tapos sumunod Mio para siyang Mio 4 na manipis. Mio Fit ba yun? Basta Mio rin siya. Tapos sumunod natin, nagkakotse na tayo, ng Chevy. Tapos nagkakotse ulit tayo ng Ford, and then bumili tayo ng ADB 150, and then swerte na nakabili ng ADB 150 ko, mga swabe. Binili ko siya nasa 130,000 mahigit. Wala pang isang buwan binenta ko na, kasi akala ko, sinabay ko kasi pagbili ng sasakyan, akala ko hindi ko na magagamit yung motor dahil namili na ako ng kotse uli. Yung pala, iba pa rin talaga pag may motor ka, kasi pwede mo singit-singit, tapos tipid. Pag nagtitipid ka, importante pa rin talaga ang motor. So nagsisi ako noon, pero it's alright, nandun na. Swerte na kasi 130 plus ko nabili yon. Pagkakatanda ko, hindi ko lang sure kung yung exact amount, pero binenta ko lang ng 100,000 sa Facebook. Kinuha agad, pinagagawan pa. 100,000, kulay red yun eh. Ewan ko may picture pa ako nun. Tatry ko hanapin yung picture ko nun. Thank you so much, City of Dasmariñas. So silang na tayo. Pagdating sa kotse, mabilis talaga ako mag-drive. Pagdating sa motor, medyo takot pa ako eh. Oops, nag-55 tayo. Kasi alam nyo mga lods, kaya ako may takot. Kasi nakakatakot yung mga nakikita ko sa videos na may tumawid na aso, may biglaang tumawid. So triple 10 times ingat, ganyan. Nag-iingat lang ako. Ang importante makarating ka sa paroroonan mo. Pang motor pang motor gloves wala pa nga ako eh. Ginagamit ko lang yung pang gym. May gusto rin kasi ako sa SEC, nasa medyo mahal lang. Basta wala pa akong budget, binuhos ko lahat ng budget ko ngayon dito sa ADB, saka sa kotse ko. Ito ang hindi ko nagagawa sa kotse, mga kaswabe. Yan, yung mga singit-singit na ganyan. Sa mga napapanood kong mga nagko-comment sa mga motor vloggers, laging pinagtatalunan yung speed. Lahat naman yan mabilis. Tapos dadaling ka sa papupuntahan mo, bibigla ka ng magandang takbo. Yung iba kasi nag-aaway or nagtatalo na sinong sobrang mas mabilis. Lahat naman yan mabilis. Hindi maiwasan na may mas mabilis. Una, depende sa driver. Pangalawa, syempre sa motor, sa pagkakagawa, hindi naman tayo namili ng motor para magkarera o magpabilisan. Namili tayo ng motor para for everyday use natin, pag may pupuntahan tayo. Diba? Ewan ko bakit ginagawang big deal ng iba yun. Para sa akin yung mga gumagawa ng big deal, binibig deal yung mga ganong scenario. Feeling ko mga bata yun. Mga bata na, syempre pag bata ka, diba, yung mahilig sa racing, ganyan. Kahit hindi naman pang racing. Tapos based on my experience nga pala dito, pag nagdadrive ako, iwasan natin yung yung maunahan ka lang.
mag-iinit yung ulo mo. Kasi napansin ko kung sino pa yung yung ang yabang-yabang sa daanan, sila pa yung hindi sa panlalait sorry. Sila pa yung bulok yung motor. Sa totoo lang, meron lang silang meron lang silang muffler na malakas. Napansin ko ang yayabang nila, talagang titignan ka pa nila pas biglang babarurot. Giningitian ko na lang hinahayaan ko lang siya, mas binabagalan ko pa para para maramdaman niya na useless yung yung ginawa niya. Pinakamahalaga talaga yung safety first. Sana mga kaswabe, meron tayong makitang pagkatapos ating kunin sa LTO yung RCR, makakita tayo ng anong tawag doon, yung Gotong Batangas. Tignan natin yung authentic nila doon, authentic na Gotong Batangas. May Gotong Batangas kasi sa labas ng subdivision namin, kumpara ko lang kung ano talaga legit rin daw yun yung sa amin. Silang pa rin tayo. Kailangan ko pa ng isang helmet. Ang binili ko kasing helmet yung Evo na half face pero malaki yung shell. Ang ganda kasi ang forma Binili ko yung Evo para yung half face para nakakapag-bake pa ko minsan. Masanay lang ako sa kotse. Kasi ang tagal ko na rin kasi hindi nagmotor Sobrang tagal na rin, puro kotse ako. Layo pa. 1 hour and 55 minutes pa, 2 hours. Wow, traffic. Hindi ko lang sure kung pwede yun sa motor kasi may stabilizer na yung camera niya. Yung camera niya mismo yung gumagalaw Yun lang. Ano kaya meron? Ginagawa siguro yung daanan. Mamaya pag lumabas tayo ng Cavite, iba na mararamdaman natin kaba na kapag may traffic kasi baka may checkpoint na yun. Pag dito sa Cavite hindi tayo kinakabahan pag nandito pa tayo sa Cavite kasi syempre allowed pa tayo mag-drive dito. Sorry kung pinilit talaga natin i-drive to kasi kailangan ko talaga yung ORCR, hindi na ako makapaghintay. May mga project or may mga ako na hindi mapuntahan dahil kaya nga ako namili ng motor kasi yung sasakyan ko nasa kasa pa rin nung January 11 pa na ngayon, June. Hanggang ngayon hindi pa rin nagagawa so namili na lang ako ng motor. Alam nyo ba mga kaswabe, dito sa ADB 160, well depende pa rin sa gumagamit pero dito sa ADB 160 based on my experience, yung first na nakuha ko siya, pinapultang ko na agad ng premium 95 ang gamit natin dito. Sa Petron lang tayo nagpapagas. Umabot siya ng 7 to 8 days. Tapos nagpagas na uli ako ng full tank. Tinagal sa akin ng full tank 7 to 8 days. Basta Honda talaga kilala talagang Honda pagdating sa tipid ng gas. Saka sa forma syempre at quality. Si Yamaha naman quality rin naman si Yamaha kasi nag-Yamaha din ako. Medyo mas malakas lang talaga sa gas si Yamaha. Well given naman yun kasi more on yata sila speed. Si Honda kasi more on tipid pero may speed. Mga kaswabe lagi nyong babaunin pag babiyahe kayo first pasensya, second tubig, yan para panlaban natin sa init ng panahon. Pero pinakauna pala dasal, syempre. Healing them with kindness is the best weapon. Kasi kung lalabanan mo sila ng tapang din, wala namang mangyayari. Pareho kayong talo dahil pareho kayong nagtanim ng galit sa puso nyo. Kill them with kindness, dun mo siya matatalo.
Alam nyo mga kaswabi, gusto ko nang palagyan to ng ano, passing light saka ng ilaw. Naghahanap lang ako ng ano ng yung pag gumagawa ng ilaw or naglalagay ng ilaw, yung magtatap lang, yung hindi masisira yung wirings ng Honda para hindi mawala yung warranty. Comment down below kung sino yung gumagawa ng ganun. Medyo nakakaramdam ako ng lamig, feeling ko Tagaytay na to. O Tagaytay na nga, kaya malamig. Gumanda yung andar niya nung na-change oil. Mukhang maganda nga yung sinasabi nung ano, sa kasa nung ano, yung oil na nilagay niya. Oh my God! Andun na daw yung ORCR ko sa kasa. Sabi, tawa sila ng tawa. Andun na daw yung ORCR ko sa kasa, tawa sila ng tawa. So, babalik tayo, hinihintay ko na lang isan sa akin yung kopya. Para just in case na merong mapaprintan, papaprint natin. See you mga lods, patayin muna na. Tapos hanap tayo ng makakainan. Alright mga kasabi, nakakita tayo ng printing station. Papaprint tayo ng ORCR natin. Magpapaprint. Init. Ay mga kasabi, nakakita tayo ng printing machine. So paprint na natin yung ORCR. Ay mga kasabi, pinaano ko na rin siya. Pinalaminate ko na rin kasi yan rin magbulang buko. Pinalaminate ko na rin siya kasi yan rin yung ano lagi natin dadalhin. Ang original lagi sa bahay daw. Pinakat ko na maayos kaya para baliktaran na siya pag nilaminate. Mura lang, 50 pesos. Balikan ko kayo mga kaswabe, hanap tayo ng makakainan. Mga kaswabe, nagpagawa na rin ako dito. Mura kasi dito sa Batangas. Nagpagawa na rin ako ng temporary plate. So, temporary plate, nagpagawa na rin ako. Kasi sa amin 600 to sa Dasma eh. Dito 300 lang. Yung Cobra nga nila 14 pesos lang, Cobra drinks. Tapos sa amin 35. Kaya lahat dito ko na pinagawa. Wait lang mga kaswabe, kakabit ko lang to, tapos papakita ko sa inyo kung gaano kalakas sa ADB sa Ahonan dito sa tinatawag nilang Isaw Road or dito sa Talisay, Batangas, sa sobrang tirik. What's up mga kaswabe? Naghanap tayo ng motor shop muna, tapos kinabit ko na yung plate natin na pinagawa, temporary plate. Kaya tara, let's go, biyahe na tayo pabalik ng Dasma Cavite. Dadaanan natin yung yung Talisay Road ulit kanina. Ngayon tignan natin yung sinasabi ng iba na mabagal ang nahihirapan sa ADB sa Ahonan. Ako hindi ako naniwala kasi na-experience ko na siya sa ibang Ahonan, pero yung ngayon sobrang tirik talaga. Kilalang kilala to na parang mas matirik pa yata kaysa sa Sagada yung or Baguio. Dito sa Batangas, Talisay, Batangas, yung kilala siya bilang Isaw Road. Isaw, mukha siyang isaw. Pero magbubukas muna tayo ng Waze pala. Hindi natin sa ulo. Wait lang. Let's go, pauwi na tayo ng Dasma Cavite. Daanan natin yung Zigzag Road. Isaw Road pala. Sana ginawa na nila ng hindi na ako nakabiyahe. Pero okay lang, at least na long ride natin si ADB. Actually mga kaswabe, kanina pa ako nagtatanong-tanong, hindi lang na-record, kung may other way pa para hindi ko madaanan yung yung sinasabi kong parang Isaw Road na ang tirik-tirik. Kasi gusto ko daanan siya kasi para ma-experience yung hirap, pero kung hanggat maaari maiwasan ko yung yung delikado, iiwasan ko sana. Kaso
malayo daw ang iikutan eh. So ito, gawin natin para sa inyo. Ayoko talaga dumaan doon mga kasabi. Alam ko yung lakas ng ADB pero ayoko dumaan doon. Hindi, mahina yung loob ko sa ganun, sa sobra. Yung Baguio okay lang, Sagada ayos lang, pero ito sobra talaga. Sobrang hirap. Tanong tayo. Ayun mga kaswabe, sorry hindi ko na mapakita sa inyo eh. Kasi ngayon pala na-imagine ko yung na-experience ko kaninang pababa. Pero yung pataas, grabe. Pero bahal, ano ba, kayanin ba natin? Dito yata yun. O dito tara, kayanin na natin, bahala na. Tignan nyo naman mga kaswabe, pakita ko sa inyo yung mapa. Pakita ko sa inyo yung mapa, ayan oh, sobrang zigzag, may mas malala pa dyan. Ito oh, grabe dito, ayan oh. Pero wag na, hanap pa tayo ibang daan. Takot talaga ako. Kuya, pauwi ako ng Dasma Cavite. Kaso ayoko dumaan dito sa zigzag. Tara, let's go. Talagang dito tayo pinapadaan. Naduduwag kasi ako mga kaswabe. Para sa inyo gawin natin para ma-proof natin na sisiw lang kay ADB. Pero syempre hindi tayo mabilis. Dahan-dahan lang kasi depende pa rin sa driver yan. Ako ayoko mabilis na medyo mahina yung loob ko sa ganito. Ayun, malapit na. Paakyat tayo mga kaswabe, pero mas mabilis ang daan dito. Unlike nung doon sa isang tinuturo, 4 kilometers pa ang idadagdag. Lord, buti na lang hindi umuulan. Kung umuulan ang dulas dito. Ayan sisiw na sisiw, sobrang tarik nun. Sisiw na sisiw kay ADB, hindi man lang nahirapan, hindi ko naramdaman. Pero yung kurba nga lang, natatakot ako sa balancing, although maganda ang balancing ni ADB. Kaso syempre sanay ako sa kotse kasi. Magiging sisiw na lang sa atin to kapag sanay na tayo sa motor. Dati na ako nagmo-motor pero marami na rin ako naging motor pero hindi ko na idaan sa ganito kasi more on city driving lang ako dati. Nauso yung vlog. Ayan, sinusubukan na natin yung mga hindi pa natin nasubukan dati. Mic test. Ayan, kala ko hindi nagana yung mic natin eh. Ang ganda talaga ng camera ng DJI Project 4 pa to. Ay, Project 5 pala. Project 5. Tapos yung mic ni DJI na kahit hindi ka masyado sumigaw, malakas yung tunog. Mga Lodi, time check 4 PM. At yung full tank natin nang papunta tayo dito sa Batangas. Ngayon pauwi na tayo, full tank pa rin. Ganyan katipid si ADB Honda. Nakikita nyo ba sa camera? Yan. Hindi pa tayo ay shit, sobrang ahon. O ayan mga Lodi, umaahon ako pero hindi ako bumuelo dire-diretso lang. Kaya hindi ako naniniwala sa mga naninira sa ADB. Hindi, sorry to say, pero baka yung mga naninira na yon, mga bata na mga nakaibang brand or sinisiraan nila sa ADB kasi hindi afford. Kasi alam natin na ang layo ng price range niya talaga, mga price range ni Honda kay Yamaha. Mahal talaga si Honda. Sana may makita tayong tawag nito, magandang view. Kung may drone lang tayo magdo-drone shot tayo Pag nalagpasan natin yung yung Isaw-Isaw Road, yan, makakampante na ang feelings natin. Tignan mo yung yung Ford Fiesta, medyo hirap.
Nag-hazard na siya. O baka nag-overheat na yon. Marami rin pumipitik dito mga lods. Pumipitik is yung ano, diba, yung pipicturan ka. Gusto ko sana magpagano kaso wala pa tayong magandang gear up eh. Gusto ko kompleto tayo ng jacket, boots. Ganda ng view. Tara. Pakita ko lang sa inyo saglit. Lods, ang Taal. Yan ang Taal. Tama ba? Ito yung Taal. O dun banda. Ganda ng view. Lalo na siguro sa umaga. So let's go. Tara, hanap pa tayo ng ibang view. Ayan, tirik na naman. Grabe kasi yung pagka-tirik dito. Tirik na nga ano pa. Tignan mo, ano pa, kurbada pa. Yung pagkakurba niya, kakaiba. Tinalo yung kurba sa Baguio. Kurbang kurba talaga dito. Lalo na yung isaw na part. Doon ako kinakabahan eh. Malagpasan lang natin yun. Kampante na ako eh. Nakita nyo naman oh, nasa harap natin Honda Click. Pero sisiw na sisiw sa kanya. Handaan lang tayo. Ito na yata yung zigzag. Ay hindi. Ay yung sisiw. Ay yung ano. Ay grabe. Grabe. Ako mismo yung nagdadahan-dahan mga kaswabe. Kayang-kaya itong mabilis, kaso more on safety kasi ako. Mahina yung loob. Medyo mahina yung loob natin sa ano, hindi, kasi bago pa lang sa atin si ADB. Ang total na natatakbo ko wala pang 500 kilometers. Siguro mga kaswabe, pag napanood nyo na to, tatawanan nyo yung pagkaduwag ko kanina. Natanong ako ng tanong na ilang beses ako nagtanong. O baka naman naduduwag lang ako kasi nakakatakot talaga kanina yung papunta ko dito, pababa. Kasi more on brake ka ng brake. Sa paakyat, feeling ko hindi masyado nakakatakot. Feeling ko kasi baka uminit yung yung brake pad ko nung pababa kanina. Alright. Dapat di na tayo nagtanong kanina, dinadiretso na talaga natin no? Dito rin naman tayo pupunta. Dito rin naman ang final say, ay final decision. Ayan, ang saya-saya. Makapunta na tayo kahit saan natin gusto gamit si ADB. Kasi meron na tayong ORCR for 2 weeks na sa pilitan natin kinuha sa kanila. Kinukulit natin yan araw-araw sa chat, sa personal, sa kasa. Yung original baka next week daw makuha. At least binigyan tayo ng scan copy. Pwede na tong scan copy rin naman ang dadalhin natin lagi. Pinalaminate ko siya. Tapos nagpagawa na rin tayo ng temporary plate kasi baka mamaya walang kasamang plate, baka mamaya hindi pa kasama yung plate nun dahil mas matagal daw yung plate, sabi nung naglalaminate. Mura lang naman, 300 compare sa Dasma 600 plus or 600. Dito sa Batangas 300 lang. So nagpagawa na tayo temporary plate, maganda naman.
yung bagong design pa na plate yung napagawa natin. Yung lumang design kasi, yung mas maliit, 200. 300 yung bagong design na plate. Yung bagong plate na yun. Yung malaki, puro na tayo paahon mga kaswabe. Sobrang taas mga kaswabe, look. Gagawa ko nga ng separate video to. Mag-edit rin ako ng separate nito. Ang title natin sino nagsabing hirap sa ahonan si ADB? Ayun na, ito na. Ayan o, nasa Google Map. Kita nyo sa Google Map, sa Waze. Ayun na, akit na tayo. Isaw Road, dahan lang. Lord, help me. Give me strength. Protect me. Tapos hahabulin ka pa ng aso, gagi. Ayan, napaka-Isaw Road. Meron akong part na nakita dito sa bandang Isaw Road na may bahay siya, pas paakyat yung parking na sobrang tirik na tirik, na feeling ko hindi na kaya ng mga sasakyan yun eh. Sobrang tirik talaga, napaka-delicates na. Grabe ang Batangas. Ang mura ng mga bilihin sa Batangas. Saka mababait yung mga tao. Sabi nila ang Batangas, Batanggenyo is palaaway, ganyan, alae, ganyan. Hindi, ang babait nila, lahat sila magagalang. Sobrang gagalang. Mas delikado pa nga doon sa sorry to say sa Tondo. Ganyan, daming patayan diyan, away, riot. Kung sinanatay na sa likod, nabibitin siya. Sensya na kuya, sorry. Bago lang ulit. Dami nagmomotor dito. Kung mura sa Batangas, ibig sabihin siguro mura din ang gasolina doon. Full tank pa rin naman tayo hanggang ngayon Papunta from Dasma to Batangas, Batangas to Pauwi, full tank pa rin tayo. Ito na yung magandang view. Kaso wala tayong maparkingan masyado. Hanap pa tayo ng iba. Gusto ko talaga ng anong tawag doon? Ito mataas, kaya pala daan-daan sila. Gusto ko ng Gotong Batangas. Ito ang nakakainis lang minsan, na gusto mong umarangkada kaso pag yun nasa harap mo, hirapan ka din. Ang ganda ng view dito pag pumasok tayo dyan. Kaso nahirapan yata tayo sa parking. Ayun, huminto na. Ang dami magagandang bahay. Ibig sabihin maganda talaga view dyan. Ang dami magagandang bahay ang lalaki. Hindi ba nagla-landslide yan? Yayaman ng mga tao siguro dyan. Ganda ang bahay. Shopping merienda, Isaw. Sa peso ka nila dyan.
Gotong Batangas ang gusto ko eh. Di pa tayo kumakain mga kaswabe ng lunch. Time check 4:13 PM. Di pa tayo nagla-lunch. Sana naman may makita tayong Gotong Batangas. Pag wala, yung Gotong Batangas na lang uli sa nagkikrave ako eh. Sa labas ng subdivision natin. Feeling ko Tagaytay na to. Feeling ko lang. Oo, Tagaytay na yata to mga kaswabe. Saka ang lamig din eh. Alright, nagsaktong 500 kilometers tayo sa total natin. Simula pagkakabili tong si ADB. Ayan 500 kilometers. Message ko mamaya si shoutout kay Sir Jamil. Message ko siya mamaya, sabihin ko may ORCR and plate na tayo na temporary. So, pwede na tayo makasama sa mga rides niya. Nagbablog rin yun ng ADV. Ang perfect siguro nito kung meron pa ako isang camera na Insta360 na yung Insta ano ba yun? Insta 5 ba yun? Insta X5. Kita yung nag-i-invisible yung niya, hawakan. Tapos kita ka nagda-drive buong buo, naka 360 degree. Pinaka nagustuhan kong yung ADB ko dati red, ADB 150. Itong ADB 160 is black. Ang nagustuhan ko sa kanya ay yung black. Sa lahat ng mga matte na nilabas ng ADB 160, yung matte black ang nagustuhan ko kasi mukha siyang maangas, matapang, hindi mukhang laruan. Saka ang daling set upan, ang daling lagyan ng mga accessories kasi black siya. Bumabagay lahat. Pinapa-shortcut tayo ni ewan ko saan to, pinapa-shortcut tayo ni Waze. Saan papunta to? Pero yung Aerox yung Aerox na bago ngayon, ang forma ng tail niya na-forma ako sa tail niya, nakakita ko sa kapitbahay namin Ayun Aerox, speaking of Aerox. Napoforma ako sa tail ng Aerox, tail light, yung pinaka-tail niya, tail body. Pero sa front face ng Aerox, sapat lang, pero sana mas binigyan nila ng may pagkakanto kahit konti. Hindi yung more on patusok lang siya para magmukha siyang macho, para bumagay sa tail niya. African Taliso, yung ganda. Tanong natin magkano. Wait, balikan natin. Tanong natin. Hi ate, tanong ko lang magkano sa African Talisay mong ganito? Ayan, 15K po. Ah, Merong ito 300. Yung maliit. Ito 15,000? Yes po. Grafted yan? Yes po. Ay, hindi siya hindi, crafted. hindi. Hindi. Kasi nga ang pinakaano niyan, ayan parehas siya ng price. Pareho ng price. Pero alam mo yung mga ganito kasi nasa 20K na ngayon kasi ang binabayaran dyan yung layer niya. Oo. 10 years na kasi. Ganda nakatch agad yung mata ko. Yes, oh. Lalo to Oo. Halos dalawa siyang Ang presyo naman po talaga niyan, pag mga ganyan 3 layer, 20K na. May mga African Talisay din ako. Tinanong ko lang kung magkano O, dito. diba? Alam nyo na ang presyo Oo. na nga. Pero meron kaming ticket rate. Pero ang bilis ko mapalaki. Ewan ko magaan yung kamay ko. Tawag nito hindi pa tumatagal sa akin ng isang buwan, biglang nag third layer. Wow. Tapos yung 'di ba nag-layer siya na konti pa lang.
binilangan ko siya, binablog ko. Nilagyan ko lang yung kulay blue na fertilizer. Fertilizer, yung Yara. Oo. Ano pa lang, 1 week mahigit pa lang, ang lawak na ng pagkabuka niya. Ito po kasi, Basta secret sa kanya, direct sunlight talaga. yes, direct. Dapat, Direct. dapat talaga, tsaka lalo po yung idinadirect din sa lupa Oo. para Ako hindi ko dinirect sa lupa, nilagay ko sa sobrang laking paso. paso. Yun. Sobrang laki para pwede ko siya ilipat-lipat. Tinitrim nyo? Hindi pa. Pero sabi nila, Trim. maganda daw i-trim para lalo mag-layer. Tulad po nito, ito po ay naglagas na. Ayan na siya, yung mga bago. Nangihinayang kasi ako i-trim. Ang ginawa ko na lang, yung pinag-triman ko ng minsan, sinubukan kong itanim. Nilagyan ko ng supot. Tapos hanggang ngayon hindi nabubulok. Ewan ko, sana mag-ugat. Sana Ay, di mag-ugat. okay. Maganda yung ginawa mo, kinulog mo. Kinulob Ganon. ko. Natutunan ko lang sa YouTube. Ang pinaplano ko nga guys, para gumanda, parang gusto ko nga rin anuhin yung mga dulo na yan para mas gumanda. Oo. Pero dapat nga yan, ay nangihinayang din akong Nangihinayang ako Kasi eh. parang sabi ko lang, baka hindi ko mabuhay, nakakaano. Pero ayan na siya, oh. Oo nga, ang galing nga Pati eh. yun, oh. Adik ako dyan, African Talisay. Ang African Talisay ko 5. Wow. Malalaki. Nasa harapan ng bahay niya. Sa harapan. Ang ganda niya. Malalaki. 4 na malaki, isang maliit. Wow. Tapos, 1, Kano 2, bilhin 3. yung malaki? Yung 3, layered. Yung 2, pamaypay style. Ayun ang nangyari kasi, yung iba, yung pamaypay style, parang kapag ganun lang, nalaki lang. Oo. Ano, parang wild. Pero maganda rin yung itsura niya kapag malago. Wild. Oo. Parang ganun siya, pero ang hirap ng i-ano nun. Pero maganda pa rin siya pag napalago mo siya. Pag napalago. Pag humahangin, pas maaraw, ang ganda niya tignan. Kakaano nga. Ito, mong ganda-ganda nito. Oo, ang ganda nga nito. Pero kung ako yan, inano ko to. Natatakot ako tatanggalin. Hindi, inano ko yan, green off ko, inano ko yan, markot. Marcot. Pwede rin. Sayang ang laki ng Oo nga eh. sanga niya, mag-iisang puno yan na Kaya mahal. nga. Oo nga. Kesa 2 mo siya ibebenta. Oo nga. Nakakuha rin ako sa idea. Parang ano, kaso natatakot. Hindi naman yan mamamatay. Huwag mo i-cut, i-graft mo lang, Lang, i-ano mo lang, yung papaugatin markot dito. lang, o paugatin. Balatan mo lang siya. Ito, no? O mga 1 inches, balatan mo, pas lagyan mo ng lupa, talian mo ng supot, plus foil. Foil. Para foil, para hindi maano sa araw. Tapos bilangan mo ng 1 buwan, silip-silipin mo lang. Oh my God. Oo. Pag hindi nagkaugat, hindi na mamamatayan, okay lang. At least you try your best. Oo. Pero sure ako magkakaugat. Ang laki ng Kaya nga, sayang. sure ako magkakaugat. Sayang yan. Kaya nga. Saka mas gaganda pa itsura nito pag solo niya lang. Meron pa ako sa likod eh, yun o. Ayun o, 3-5. Bakit? Testingin mo lang na para makita. Ayan na! Ayan na! Ayan na! Yan galing ng una. Oo. Ay, di na. Ay ate, saglit lang. Baka man ako cellphone ko. Dami pala nila. Ay oo, meron pa sa likod. 3-5 naman to. 3.5 yung ganyan. Oh, mura na yan sa Tapos 3.5. si 800 ere. Oo, mura na yan sa 3.5. Mura na nga kasi, wild ano na siya. Pero, ayan, bahala na. Yung bibiling... Ito possible mag-layer to. Oo. Gumagana na eh, no? Pero ang tagal pag mag-alaga. Malalaman mo magle-layer ang isang African Talisay. For example, ito, kapag umabot na itong dahon niya ng pabilog, Pabilog. Okay. pabilog, bilang ka ng mga, kung magandang pag-aalaga mo, 6 to 1 year, biglang may lalabas na dyan. Basta bilog na siyang ganun. Oo. Basta umikot na, no? Oo. Sabi naman nila, ang technique, mag-trim-trim ka Trim nga. para yung himbis mapunta yung sustansya doon sa malago, mapupuntang mapipilitang tumubo dito. Doon sa unahan, ano? Oo. Pero nanghihinayan talaga ako mag-trim kahit gustuhin ko. Ako nga rin eh. Lalo na pag nakikita mong ganyan nakakapal, nakakahinayang. Sabi ko sa iyo, tinititigan ko yun. Sabi ko, Mga African Talisay ko rin, sabi ko may igaganda to pag ititrim ko. Nanghihinayan lang ako. Nanghihinayan lang ako. parang ang sakit. Oo, parang Parang sakit. ang sakit pagka
pagka ginupit, no? Oo. Ito yung normal Ayan, talisay. yan ang normal. At saka ayan pa. Ayan yung green. Anong address mo, te, para mapanood rin ng mga viewers? Saan to? Sa SBD Road. Tagaytay na to, di ba? SBD Road. Barangay Pag-asawang Ilat, Tagaytay City. Okay. Tapos ito, nasa magkano yung ganito? 1-2. 1, 2. Balikan ko nga to. May calling card ka? Para isi-search. Nasa-search ba kayo sa Waze? Nasa search siya, Gardenet. Gardenet. Nag-online din kayo, te? Opo, yung ipinopost ko lang po sa... May calling card ka, te? Wala, inaubos na kuya eh. Naubos na. Or ano, may banner ka dyan na pwedeng picturean. Ay, ito po. Para pag pupuntahan ko, madali ko lang mahanap sa Waze. Ito, Gardenet. Basta ito, pag ano mo itong Gardenet, SBD Road, lalabas ko. Ayan. Ito yung number. Ay, ito yung address. Ay, saan ba dyan? Eh, ano yan? Janet Lapidario sa ano lang yan? Basta sa Waze, ito lang ilalagay Oo, ko. Gardenet. Makita mo lang Gardenet SBD Road. Diyan ka na dadalhin. Gardenet. Sa Gardenet. Anong SPD Road? Basta Gardenet Tagaytay, yun lang. Gardenet. Oo, makikita mo na yung Gardenet. Ang gaganda ng halaman mo, te. Ang hindi ko lang makuha yung mga yung mga bonggambilya, napapalago ko sila pero hindi ko mapabulaklak. Oh, tingnan mo to. Ganda Ano nito, yan? oh. Big patch. So, ayan ha. May masisipag mag-flower at ano. Ngayon, ayan. Tingnan mo to in one. Alam mo, ang inilalagay ko lang din karyara. Tingnan mo to, 3 in 1. Nahihirapan akong pabulaklakit. Ito tingnan mo, ang crack ito. Tatlo. Oo, Ako lang ang nagkanon yan. ang ganda. Crack. Sa inyo rin to? Hindi po. Sa pinsan. Sa iba na. Tapos ere tatlo. Oh. Oo. Tatlo rin. Ang ganda nito. Ayan o. Tatlong kulay yan. Magkano yung ganyan? 6.5. 6.5. Yung ganito? Sunong malaki. Ito 3.5. 3.5. Sige te, balikan kita, gagabihin na ako. Nadadaanan akong bilihan ng halaman. Maganda ang isang bilihan ng halaman kapag may nakita ka ng display na African talisay. Kasi napakabihira magkaroon ng ganyan kasi mahal. Talaga. Super, Mahal. super mahal. May pera dyan. Thank you ha. Kasi maganda yung naisip mo. Ano mo lang, para safe, hindi na mamamatay yan. Maging success ka o hindi siya mamamatay. Ano mo lang, Kahit na yung hindi, di ba, tanggalupang ko siya, balalatan ko, papagating ko. Oo. Paano pag hindi naging success? hayaan mo lang siya, hindi na mamamatay yan. Pag binalatan mo siya, kaskasin mo, di ba? Una, hiwa mo ng kutsilyo na ganon. Pas dito. Pas hiwa mo sa gitna, balatan mo ganon. Pag nabalatan mo na siya, kaskasin mo konti, hanggang sa may lumabas sa parang puti. Tapos, lagyan mo na kung may root powder ka, maganda. Kung wala, okay lang. Lagyan mo na ng basang kokopit, Kokopit, okay. basa, damihan mo, tapos Plastic. or kumuha ka ng baso ng palamig, butasan mo sa gitna, iganon mo, ilagay mo yung kokopit doon, basa yun tapos balutan mo ng foil, Aluminum foil. aluminum foil. Oo, yun ang gawin mo. Aluminum. Para hindi siya masunog sa araw. Pampaano pala yung aluminum? Aluminum foil. Sa plastic, okay rin naman, pero 50-50. Kailangan na sa shaded area. Ganon. Mas maganda may aluminum foil pangontra sa araw. Sige te, salamat. Thank you. Oo. Alright mga kaswabe, let's go. Uwi na tayo. Mahilig kasi ako sa mga kaswabe, sa mga exotic plants. Napakahilig ko mga exotic plants. Meron ako mga dati nag-alaga din ako ng Venus flytrap, yung nangangain ng langaw. Tapos pitcher plant, puro mga imported galing Thailand saka China. Tinigilan ko lang, naibenta ko na iba kasi medyo high maintenance siya, distilled water ang kailangan pandilig lagi. Saka matakaw sa tubig, laging distilled water, hindi pwedeng mineral, hindi pwedeng tap water. So let's go, time check, 4:34 PM. Lalo na syempre pag nagbablog ka, kasi hindi ka antukin pag nagbablog ka hindi ka tahimik lang, nagsasalita, nagkikwento ka na nagkikwento.
Pero kung di tayo nagpa-vlog kanina pa ako inantok mga kaswabe. Subukan natin Baguio or La Union. Pero gusto ko kasi talaga yung ano, yung may pupuntahan akong or Zambales. May pupuntahan akong ano, lugar na ilog, dagat na walang katao-tao. Ganun yung mga gusto ko. Tapos magsiswimming tayo. Ayoko ng matao. Kung may alam kayo, comment down below. Mga Lodi, ang haba na ng vlog natin. Pa-subscribe naman ako ha. Subscribe kayo para ma-update kayo sa mga bagong videos natin and pa-likes. Tingnan mo kaka-vlog ko, nakakalimutan ko sumingit. Okay lang. Pero hindi pa talaga ako kumakain. Gusto ko talaga ng ano, gotong Batangas. Or papaitan. Yan, nagkikrave ako sa dalawang yan. Gotong Batangas or papaitan. Share na rin ako ng video natin or ng ano natin, YouTube channel natin, ano, mga kaswabe. Malaking tulong po sa akin yon. Sobrang laking tulong para sa akin. Isang content creator na nagsisimula pa lamang. Feeling ko mababawasan na tayo ng 1 bar sa gasolina. Kasi yung nakapark tayo kanina sa halamanan, medyo ano siya, pataas. Nagbawas siya, pero nung umandar na tayo, bumalik na naman sa pagka full tank. Grabe ang tipid ni ADB. Saka palang magbabawas kapag pauwi na tayo, malapit na tayo makauwi. Kaya sulit na sulit, ito talaga yung binayaran mo eh. Kung gusto mo ng tipid sa gasolina, mga Honda talaga. So ang kailangan, pinoproblema ko na lang ngayon is may home credit na sobrang late na. Chinarge na ako ng 200 at tinanggalan nila ako ng ano, para magkaroon ng free 1 month. Alright, may nakatabi tayo. Kapatid natin ADB. Bago rin. Ang ganda pala ng ADB pag ano, walang masyadong ano. Yung ganito, ang tawag nito. Alright mga kaswabe, may nasilip tayo sa Moto Supply Silang. Tignan natin, medyo nakita ko kasi yung logo. Silipin lang. Silip lang naman. Tingin tayo. May sec pala dito. Nakita ko lang yung logo. Tingin ako. Sec Silang. Pwede ba ito isukat? May half nito, half finger. Ayan na! Ayan na! Ayan na! Nahawa ko sa ginagamit ko, panjin eh. Sa inyo rin ba yung set dasma? Yes po. Oh, doon ko binili yung mga ano ko. Brush guard, top box. Ano mo tawag po? ADB? ADB. Anong size nito? Large. Ay, walang ganitong kulay? Okay. Black yung motor ko eh. Yan. Pero patry na ako. Diba? Sabi ko titingin lang ako. Mukhang papabili tayo. Anong size nito? Parang sige. Ito boss. May binibigyan akong libre tumbler dun eh. Dito rin ba naglilibre yung tumbler? Freebies boss. Freebies. Sa alloy top box tsaka sa helmet na full face sa mga buwan. Diba kasi design niya boss, mas ano siya, mas aggressive. Ito kaysa dito. Oo, kaya mas mahal siya. Pero yung material mas mukhang mahal yun. Ito yata gasgasin yung tela. Hindi rin boss. Ayan na! Ayan na! Ayan na!
mga kaswabe, hindi na ako nagbukas ng ano, ng mic. Kakauwi ko lang. Kain muna tayong gotong Batangas.